Nagsumiti na ang Department of Education ng draft executive order kay Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa magiging sistema ng class suspensions. Ito ay matapos ang 3 linggo ng sunod-sunod na class suspensions dahil sa sama ng panahon. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Undersecretary for Governance and Operations Malcolm Garma ng Department of Education. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yeah, magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga taga-subaybay ng programa nyo. Yusek, unahin na po namin kung gaano karaming public schools ba at mga estudyante po ang apektado nga nitong sunod-sunod na class suspensions. Ano-anong mga lugar ang pinaka-apektado po? Batay dun sa huling report natin or situation report coming from the field, Cheryl, combined na ito, Cheryl, no, epekto nung magkakasunod na bagyo, yung Luis, Maymay at Neneng. Of course, ang cutting across yan, yung habagat natin, no. Around 1,584 schools ang apektado rito, Cheryl, at karamihan dito ay nasa Region 3 and Region 4A. At may mga paaralan po bang napinsala din na mangangailangan ng repair bago po muling mapasukan? Yes, meron tayong mga reported, no, na mga damages, pero mas malaki yung mga damages na minor lang naman. Kasi ang experience natin dito, Cheryl, kung habagat, usually flooding yan. So karamihan dito yung mga schools or classrooms natin na nalubog ng tubig, no. So siguro mahigit kumulang mga 5,500 classrooms yung reported as having minor damages. Although may reports din tayo ng mga major damages natin, but siguro almost 2,000 yung classrooms na reported as having major damages, Cheryl. May mga na-report din po ba, Yusek, sa DepEd tungkol sa mga nasirang learning materials, gaya po ng mga libro at class records? At ano rin po ang remedyo dito ng DepEd? Meron talagang definitely, lalo kung flooding ito, meron talagang masisira at masisira, no. Bagamat pinahupa muna namin yung pag-ulan at pagbaha, and then gumagawa na ngayon ng inventory yung ating mga school para malaman kung ilan yung mga nasira. And then meron naman tayong sistema ng buffer, Cheryl, no. So kung kayang palitan using the buffer, then yun po ang gagamitin to replace the damaged materials. In general po, ano po yung tulong na binibigay o maibibigay po ng DepEd para sa mga apektado ng mga pagbaha? Well, pagbaha niyan, Cheryl, again, kaya nang nabanggit ko, flooding ito. So pagkatapos po ng pagbaha, ang susunod ng problema diyan yung paglilinis, no? Lalo na ho yung putik. So meron po tayong tinatawag na pondo, yung Clearing Up and Clearing Operation Fund, na binibigay po natin o dina-download natin sa mga school. Pwede rin nung gamitin ng mga school yung kanilang MOE, no? Yung kanilang local fund or school fund para ho gamitin sa pagpapalinis. And at the same time, we are also collaborating with DOLE para ho magamit din natin yung tupad, para ho makatulong din yung labor na maibibigay ng tupad workers para ho sa paglilinis. So usually ho ito cleaning and clearing up talaga, Cheryl, pagkatapos ng baha. Naku, ito rin, Yusek Garma, no? Ang tanong din ng mga guro at estudyante dahil nga mayroong mga 2-3 linggo nang wala pong mga pasok, para makahabol, nandoon ba yung posibilidad talaga na magkaroon ng weekend classes para nga bawiin yung class suspensions? Isa lang po yan sa mekanismo kung posible o pwedeng gawin ng mga schools natin, no, yung make-up classes natin. Pero meron po tayo talagang nakalaan doon sa school year natin. Ito po yung sa 3-term calendar. May nakalaan po talaga tayong mga araw na ilalaan natin for make-up and remediation classes. Ano po yung nilalaman ng draft ng executive order na isinumiti po ng DepEd sa Pangulo patungkol nga dito sa class suspensions? Nakapaloob po ba dito, Yusek, na dito yung granular o school level na class suspension sa halip na division-wide o LGU-wide? Isa po yan sa mekanismo na isinulong natin na
batay po dun sa draft EO natin, na may mga pagkakataon or may mga cases, no, incidents na hindi naman kailangan division-wide or province-wide or city-wide yung suspension natin. Pwede siguro na sa school level lang muna, no. For example, Cheryl, merong nasunog na classroom sa eskwelahan or nagkaroon ng online threat. So pwede po yung eskwelahan na lang ang mag-suspend. Mag-recommend for suspension ng klase sa kanilang mga division offices at inform na lang ang ating mga local government units. Para nang sa ganon, hindi po lahatan yung suspension ng klase natin. Matagal-tagal din po itong 3 linggong walang klase. Paano titiyakin po ng DepEd na hindi ito magbubunga ng mas malalang learning loss sa ating mga estudyante? Hindi naman po automatic, Cheryl, na walang pasok, wala na hong gagawing pag-aaral yung mga bata, no? Meron na ho tayong mga in place naman na mekanismo para sa alternative delivery modality. But of course, it will depend do sa sitwasyon ng mga communities natin, ng mga barangay natin. That's why meron po tayong polisiya para ho malaman at matrigger kung ano ba ang dapat gawin, no? So meron ho tayong tinatawag na hayo. Meron po tayo hayo. Pag sinabing hayo, okay lang na ituloy yung kahit merong dumaan na kalamidad at okay naman ang sitwasyon, pwede hong tumuloy ang face-to-face classes. Meron din naman hong tinatawag na hinay na ibig sabihin meron hong dumaan na kalamidad, so kailangan medyo dahan-dahanin natin yung pagbabalik ng mga bata sa pag-aaral nila. Pwede hong iyan home days muna, gamit ang module, gamit ang online. Meron din naman hong tinatawag na hinga, ibig sabihin ho nito, talagang medyo pagpahingahin naman ho natin yung mga bata, baka ho medyo traumatic yung calamity, like for example, yung nangyari ho mga lindol, na hindi talaga natin mapipilit ang pag-aaral. At meron din naman ho talagang to the extreme na kailangan ihinto talaga, sapagkat hindi ho talaga posible ang pag-aaral, may it be face-to-face or may it be home-based. So, hindi ho automatic na walang pasok ay wala hong gagawin ang mga bata. Sa pagbabalik din po ng mga estudyante sa paaralan, Yusek, isa rin pong concern yung school safety. Ano po ang kasalukuyang aksyon ng DepEd para mapaigting ang seguridad sa mga paaralan? So dalawang bagay po yung safety natin, Sherry, safety ng mga infrastructure natin na maaring binamaan o dinaanan ng kalamidad. Katulad po ng lindol, siguruhin po at kailangan mabigyan ng clearance ng ating mga LGU na pwede or safe balikan o gamitin ulit yung mga building. And then the other aspect of safety and security nga, yung pagsisiguro naman na yung pagbabalik ng mga bata wala ho mangyayaring karahasan or kaguluhan sa eskwelahan. At ito ho nating ini-employ yung ating pagpapahigpit ng security natin sa mga schools natin, Cheryl. Naging concern po yung kakulangan ng security guard sa mga eskwelahan. Ito po ba ay na-address na ng DepEd? Hindi pa ho 100%. Pinipilit ho nating tugunan ito sa pamamagitan ng paghingi, no, itong parating na for the 2027 budget natin, Cheryl. So, sinusubukan natin na maisama na ito sa mga hihingin natin para maging karagdagang pondo sa pagdadagdag para madagdagan yung ating mga security guards, mga watchmen natin, CCTV, yung mga metal detectors. So sa ngayon ho talagang medyo kulang yung pondo natin, Cheryl. So bagamat marami hong tumutulong, particular po yung ating mga local government units na tugunan yung pangangailangan ng mga eskwelahan pagdating sa bagay ng seguridad. Magkakaroon daw po ng nationwide school safety drill. Kailan po ito at ano po ang detalye, Yusek? Nakaschedule po ito sa Martes, darating na Martes, August 25. Magkakaroon po tayo ng kick-off sa isang eskwelahan sa Bulacan. Pero simultaneous po yan, lahat po ng paaralan sa buong Pilipinas, public school, ay magsasagawa ng kanya-kanya pong drills, no? So ito po ay bilang pagtugon natin na masiguro na handa ba ang mga schools natin na kung sakaling magkaroon ng ganitong mga klaseng insidente,
gaano kahanda ang mga schools natin, gaano sila ka-aware, ano ang magiging reaksyon. At kasama ho natin dito, Cheryl, ang kapulisan, ang DILG, para ho makatulong sa atin, makapag-input sila ng kanilang nalalaman, kanilang expertise, kung saan pa ho kami pwedeng mag-improve, no? Insofar as nationwide where the protocol for active shooting, active human-induced threats are concerned. Panghuli po, ano ang ating mensahe, mahigpit na paalala sa ating mga magulang, guro at administrators hinggil sa pananatili ng ating mga paaralan bilang ligtas na espasyo para sa lahat? Maraming salamat, Cheryl, for giving us the opportunity, no, to also make this appeal na sa parte po ng kagawaran ng edukasyon, ginagawa po ng kagawaran ng edukasyon ninyo ang lahat na magagawa ito upang siguruhin na ligtas ang ating mga paaralan. Bagamat alam po namin at nakikita namin na hindi po namin kakayanin lang mag-isa ito. So importante ho ang papel na gagampanan, no, ng ating mga magulang, ng pamilya, ng ating pong mga komunidad, ng ating mga lokal na pamahalaan, ng mga national agencies. Kumbaga, itawag nga natin dito, Cheryl, it's already a whole government, a whole community, a whole system approach para ho matuganan natin ang seguridad, no? O pananatili at pangangalaga ng seguridad ng ating mga mag-aaral habang sila ay nasa loob ng mga paaralan. Maraming pong salamat sa inyong oras at paglilinaw, DepEd Undersecretary Malcolm Garma.